Serbisyong para sa bayan. Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang Serbisyong Tatak UP. Taas kamay ang mga bagong bayani, sa harap ng pagsubok, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula sa'yo, mula sa'yo, mula sa'yo. Panibagong pag-asa ay mula sa'yo. Hello mga classmates, nakikinig kayo sa Serbisyong Tatak UP. Hatid sa inyo ng NSTP Diliman Office sa pakipagtulungan sa DCUP 1602. Kasali ka. Ako po si classmate Day Luis Cortez. At ako naman po si classmate Anthony K. Bagano Jr., ang Serbisyong Tatak UP, ang programang tumatalakay sa National Service Training Program or NSTP ng UP Diliman. Isa itong gandingan award-winning radio program na kung saan ang mga episodes ay ginagamit bilang resource materials sa mga classroom-based discussions ng NSTP sa Diliman. Mga classmates, sa nakarang episode, tinalakay natin ang CWTS Civil Engineering Initiative. Ito ay tinalakay natin ang pagbuo ng proyekto tungkol sa safety awareness at mapping para sa solid waste management at DRRM. Partikular na sa Barangay Holy Spirit, kabilang na ang mga kasalukuyang antas ng kahandaan ng komunidad, sakuna, at mga mahalagang kakulangan sa kaalaman ng residente tungkol sa mga panganib at natuklasan ng mga estudyante sa kanilang community visit at konsultasyon. Ating ding pinag-usapan ang mga karaniwang dahilan ng paghina ng disaster awareness matapos ang paunang intervention at kung paano nakatulong ang Mapping at Geographic Information System or GIS upang mas maunawaan ng mga estudyante at komunidad ang mga panganib. So, by the way, classmate Dale, si classmate Gian pala yung nakasama natin nung nakaraang episode. So, aking itutuloy, binigyang diin ang mahalagang papel ng mga lokal na stakeholders tulad ng mga opisyal ng barangay at volunteers sa tagumpay ng mga DRRM initiatives. Ngayong araw nga mga classmate, makakasama natin ang mga author ng libro na From Root to Table, Embracing Filipino Food Heritage for Ethical Consumption. Para sa ating unang segment, makakasama natin si classmate Adi mula siya sa College of Social Science and Philosophy. Kasama rin natin si classmate Joseph from College of Arts and Letters. Welcome sa Serbisyong Tatak UP mga classmates. Hello po, good morning. Para po sa ating unang katatungan, classmate Adi, bakit ba mahalaga matutunan natin ang Filipino food heritage at ano ba ang connection nito sa Philippine history and Philippine identity? So, yung Filipino food heritage po, ito ba yung nagre-reflect ng mga pinagdaanan ng Pilipinas? Those who came, yung mga colonizers, those who stayed, and how we, as Filipinos, adapted or reinterpreted these changes to best fit our identity pa rin. Best example is yung adobo. Actually, hindi pa nga adobo yung pangalan niya nun. Kasi yung pre-colonial adobo, wala pa siyang pangalan nun. So, it's a dish kung saan nilalaga sa vinegar yung meat or yung ibang sangkap to prevent spoilage. And yung pangalang adobo, nanggaling lang siya sa mga Spaniards nung colonize tayo. And ngayon, yung adobo, marami na siyang iba't ibang versions base sa lalawigan. So this crowd-favorite example showcases how Filipinos are first nationalistic, meron tayong sariling atin, and then we are now colonized, binahiran tayo ng kultura ng iba, at ngayon, we are currently indigenizing, kung paano natin binabalik ang sariling atin para hindi pa rin mabula ang kultura. Ayun. Based from yung sinabi ni classmate Adi, makikita natin doon or pwede nating himayin na there are, when it comes to food and culture and heritage, it reflects yung paano natin ginagawa or preserve yung ating mga pagkain, and of course it in the future nagkakaroon din ng evolution. So as mentioned kanina, yung paggamit ng paglaga ng ating pagkain to preserve, just like in sa amin sa Cordillera, so we use salt to preserve, or sun drying. So we sun dry, we smoke things since back in the days in the mountains, kung alam nyo, 'di ba, yung mga food yung salt ay nanggagaling pa sa Pangasinan, sa La Union, through the seaside, so mahirap siyang iangat. So what as mentioned a while ago, there has been an evolution. So before they had the salt, ito yung sun drying and also yung smoking
kaya na-preserve natin yung mga food. And going back to the segment, so classmate Addy, ano naman yung pagkakaiba ng native, endemic, and introduced species at bakit ito mahalaga na matutunan ng especially sa Filipino cuisine? So, una po, yung food species po sa bansa natin, nahati siya sa tatlo. Native food species, endemic food species, at introduced food species. Yung native food species, ito yung mga those na naturally grow in the Philippine soil without human intervention. For example, ito yung kangkong, yung nilalagay natin sa sinigang. Ito rin yung pako, kung aware kayo sa yung salad na sinaserve sa Gubat QC. Endemic species naman, ito yung mga uniquely found in the Philippines like lubi-lubi or locally known as nyog-nyogan since pwede siyang maluto in coconut milk. Lastly, introduced food species naman, these are foods na brought from colonization, migration, and trade. Isang example nito is yung mango na dinala ng India sa bansa natin via trade during the Spanish colonization. So by understanding kung ano nga ba yung iba't ibang distinction ng food species in the Philippines, we will be more informed about the varied food tapestry that the country boasts. And by being informed, we get to appreciate na marami palang food species ang bansa natin. And dahil sa paggawa namin ng handbook na to, na-realize namin na, nga pala, sobrang yaman ng Pilipinas pala sa pagkain. Tapos, na-uncover namin na, sobrang daming local crops and napansin din namin na marami sa mga karaniwang kinakain natin, kanin, mangga, chili peppers, lahat ng yon introduced species. So, samantalang yung mga tunay na lokal tulad ng mga pako at lubi-lubi, bihira lang nating nakikita o matikman sa karinderya at sa restaurant. So, para siyang kabaliktaran po, yung napansin namin, na kung ano pa yung sariling atin, yung pa yung hindi gaanong napapansin. So dito pumapasok yung realization na ang food heritage ay hindi lang tungkol sa pagpreserba, kundi pati na rin sa pagbabalik ng halaga sa mga pagkain o sangkap na matagal nang nandito. Classmate, bigyan ko lang kayo ng little recap. Kanina, nabanggit ang tatlong species tulad ng native. Ito ay ang naturally found in the Philippines. Endemic, ito naman yung uniquely found in PH only at introduced species. Kung saan, nagkaroon tayo ng through colonization and trades. Tapos, nabanggit din ni classmate Addy kanina na napakahalaga na matutunan natin yung pagkakaiba-iba nito, especially in Filipino cuisine. Tulad nga ng, sa example niya, mas nabibigyang pansin pa ang mga introduced food species, lalo na sa mga restaurant, bakit hindi natin siya masyadong nakikita. Tulad ng sa native species, yung kangkong, pako, hindi siya masyadong sinaserve sa mga restaurant. Yung endemic species, yung lubi-lubi, yung nyog-nyogan, ba't hindi natin siya nakikita? So, in this way, ma-appreciate din natin bakit napakahalaga matutunan ng history. Sa Philippines kasi napakarami nating various food species, pero yung mismong atin, bakit hindi natin kayang tangkilikin? So yun, classmate Anton, may dadagdag ka ba? Yan, so I definitely agree sa mga sinabi ng ating mga classmates, and to put emphasis sa sinabi ni classmate Addy that when we know what our culture, what our cuisines, we better appreciate it. So hindi ko alam kung sa amin kasi sa Cordilleras we call it pako. I'm not sure kung pako ba yung pronunciation, or sa amin kasi pako or yung fern, di ba? So we normally put vinegar on it and also may mga tomatoes. And when you see or pag tumingin kayo sa local culinary culture ngayon sa ating mga local scenery when it comes to food, I think ito na bring up na most of the Filipinos are going to the food crawls, yung mga dyan nga lamang sa Maginhawa, marami ng food options, diba? And you can see that there are these restaurants or business owners, linalagyan na nila ng own Filipino culture or touch yung mga food dishes or cuisines na meron sila. And most of the chefs right now are bringing in, kasi as mentioned by Sir Dale, Philippines have various kinds of cuisine. May comes from the Cordilleras, sa Ilocos region, sa Visayas or Mindanao. Meron pong magkakaibang mga dishes na meron sila. And talagang ina-uplift na nila na when people visit these kinds of restaurants, they should try the tourists or itong mga food enthusiasts are now trying this different food heritage that we have, specifically yung mga local cuisines na meron. So sa ating mga listeners right now, so if you're also a food enthusiast, so when you go to different places, try the local food and try to not only try it but also learn anong nga ba yung mga ingredients na meron doon. Okay, classmate Dale?
So, classmate Joseph, ikaw naman. So, paano ba binabago ng introduced species yung history, pagluluto at panlasa ng mga Pilipino noon at ngayon? So basically, ang pagdating ng introduced plant species sa Pilipinas, pwede natin siyang hatiin sa iba't ibang yugto na bumago ng malaki sa paraan ng produksyon at pagkain ng mga Pilipino. Actually, kung babalikan natin sa kasaysayan, paunti-unting dumating yung mga pananim na ito. Noong pre-colonial era, sinasabing ang mga Austronesian speaking communities ang nagpakilala ng rice agriculture. Pero interestingly, initially, yung rice tinitignan siya bilang bilang prestige food na kinukonsumo lamang tuwing espesyal na okasyon o sa mga ritual. Pero habang lumalawak nga yung kalakalan o yung maritime trade networks, may mga dumating ding pananim tulad ng sugarcane o tubo mula sa New Guinea at iba't ibang resources mula sa China. At pagdating naman ng panahon ng kolonisasyon ng mga Espanyol, particularly noong Manila, Acapulco, Galion, dito talaga nagkaroon ng dramatic change. Maraming pananim mula sa Amerikas tulad ng kamote, mais, kamoteng kahoy, pati kamatis, sili at kalabasa at iba't ibang mga prutas. At sa mga ito, naging importante yung kamote kasi swak na swak siya sa existing indigenous Sweden farming practices o kaingin na sistema ng pagsasaka. Tapos noong panahon naman ng mga Amerikano, nagbago palalo yung perspective ng mga Pilipino sa pagkain. Unti-unting na-label yung mga traditional food natin bilang poor man's food, lalo na sa mga root crops tulad ng gabi, kamote. At hanggang ngayon, makikita natin yung influence na ito sapagkat umaasa na tayo sa mga imported na trigo, processed food at fast food. Ayan, napakasiksik ng mga information na binitawan ni classmate Joseph. And come to think of it, habang nakikinig and we're being filled with this kind of information, history about how food came about here in the Philippines, ay parang nagugutom na rin ako. Most likely, after this episode or this ating episode natin, I would want to go and check itong mga local cuisine natin. But going back again, classmate Joseph, base sa mga nabanggit na history, how the food came about, yung mga different species, different options that we have right now, ano-ano naman yung mga challenges, mga hamon na naranasan ng ating mga local farmers and consumers in accessing and reconnecting with native and endemic food that we have here in the Philippines. Particularly para sa mga magsasaka o para sa mga korporasyon, simple lang kasi mas kikita sila sa mga pananim na pang-export tulad ng sukal, nyog at pinya. Dagdag pa, yung market ngayon, ang gusto nila ay yung uniform, mataas yung ani or high-heeled at pasok sa standards. Kaya nasasantabi yung mga katutubong pananim. Isa pa, nawawala na rin yung kaalaman sa karamihan sa mga ito sa paraan ng pagtatanim na naipapasa lang dati orally at hindi nakasulat o walang written record. Para naman sa mga consumer, malaking factor yung urban lifestyle. Dahil sanay na tayo sa convenience kasi sa mga mabilis, supermarket, sa fast food. Kaya nawawala yung mas traditional na paraan ng pagluluto. May mindset din tayo na mas maganda o mas social o mas aesthetic yung mga imported na pagkain. At dahil available na yung prutas buong taon, hindi rin gaanong napapansin kung ano ba talaga yung in-season na lokal tulad ng duhat o kaya santol. Meet Joseph, napakaganda ng iyong nabanggit, especially yung consequences or epekto nito sa farmers na nalilimutan na yung na nasasantabim na yung mga farmers natin dahil sa nagkakaroon tayo ng importation. Kasi ang prefer ngayon ng ating mga consumers, ito yung mga convenient, yung mabilis na nakapack foods na, tapos yung ating mga native food or native plant species, hindi na natin siya napapansin. At ang yung iba dito, syempre, orally lang, napapasa natin. Ngayon, hindi na rin siya napapansin, kaya namamatay or nawawala na rin siya. Tapos yung, dahil na nga sa panahon natin ngayon, napaka-fast-paced ng mga environment, tapos yung mga kailangan na rin mabilisan, talagang mas nag-lean on na tayo sa mga
yung lifestyle natin and time consuming, doon na tayo sa prepare kung saan mas kumikita yung mga corporation. Especially they have this they heavily lean on high yield, kung saan nalilimutan na talaga ang ating mga native species. So, classmate Joseph, thank you so much sa inyong pag-share, and atin pong balikan ang mga usapin kanina, but gaya nga nung nasabi nila, there is this kind of conflict na meron sa ating mga local farmers given doon sa mga reasons na nabanggit. And ano pa kaya yung naging epekto ng history and local influences na naging dahilan bakit tayo nagkakaroon ng marginalization or nalilimutan ng mga Filipino ang mga native food species? Marginalization ng mga katutubong pagkain, mauugat din natin ito sa kasaysayan. Actually, noong panahon ng Espanyol, ipinakilala sa atin yung konsepto ng pribadong pagmamayari ng lupa o individual land ownership. Dahil dito, nagkaroon ng mga malalaking plantasyon o asyenda. Sinundan pa ito ng monoculture, kung saan iisang pananim lang yung tinatanim, tulad ng tubo sa Negros o kaya ng mga pinya sa Mindanao, na nakakaapekto sa kalusugan ng lupa at sa biodiversity. Dagdag ko rin siguro sa sinabi ni Joseph, nakaka-apekto din yung local attitudes ng mga Pilipino, yung colonial mentality natin wherein we prefer foreign food over local food. Kasi Filipinos have this tendency to associate like prestige sa mga foreign foods wherein tinitignang pang-ordinaryo lang yung mga local crops na meron tayo. And they usually quote-unquote, upgrade local dishes by making them westernized. Kaya dahil dito, nagsishift yung demand. Yung mga sinaserve sa restaurants, sa mga markets, nawawala na yung native crops. Kaya yung younger generations, they grow up more familiar with globalized food rather than regional Filipino crops or dishes, weakening everyday exposure to our Filipino food heritage. Isa rin dito yung industrialization, yung focus sa mass production over diversity. So mas pinapalaganap ang pagpaproduce ng mga crops na grown quickly, transported easily, and sold consistently. Ang kaso nga po, 'di ba? Yung mga native food species natin, seasonal sila, locally specific, and sometimes most of them they require specific knowledge to cultivate and prepare. Kaya gradually hindi na sila napagtutuon ng pansin. So na-marginalize na sila. So dagdag ko rin kay classmate Adi, yung pinaka-importante siguro na apektuhan dito yung tinatawag na food sovereignty o kalayaan sa pagkain. Yung kakayahan ng mga komunidad na kontrolin yung kanilang sariling sistema ng pagkain o food systems. At dahil umaasa nga tayo sa mga imported at processed na produkto, mas nagiging vulnerable tayo sa pagbabago ng presyo at sa kakulangan ng supply. And which I totally agree, and it's happening right now and over the years. Kasi kung makikita natin, there will in the past years and even in the past months na there have been oversupply ng ating tomatoes, oversupply of other vegetables such as carrots, cabbage, which is happening right now, diba? Tapos if ever there are these instances na sabi nga, if we try to have this kind of system na maayos ito, there won't be oversupply, there won't be need for importations and so on and so forth. Ayun. So thank you so much sa mga na-share nyo, classmate Adi and classmate Joseph. Napaka-siksik, no? First segment pa lang tayo, classmate Dale, pero ang dami na nating natutunan, na madaming konsepto, mga dahilan, pagsubok at yung mga epekto netong pausbong na marginalization and other effects of industrialization sa food cuisine. So classmate Dale? So yun mga classmates, sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang diskusyon tungkol sa Roots to Table, Embracing Filipino Food Heritage for Ethical Consumption. Huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/Serbisyong Tatak UP. Maaari rin kayong sumali sa aming usapan. Mag-tweet lamang gamit ang hashtag na #Serbisyong Tatak UP. Maaari rin kayong magbigay ng inyong mga komento, opinion sa comment section ng ating FB Live. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Serbisyong Tatak UP dito lang sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako
parang walang nagbabago. Ha? May label na nga, binibigay ko yung nararapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko natapon. Ano pang kulang? Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort. Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Hello, Ma. O anak, kamusta school? Eto, nakapagod. Tambak ng papers at exam. Kumain ka na ba? Mag-aalauna na. Opo. Kakain ko lang. Anong kinain mo? Instant noodles lang po para mabilis at tipid. Ang dalas mo naman atang mag-instant noodles. Hindi yan maganda sa katawan, ha? Ugaliing kumain ng tama sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Magandang araw mga kasali. Narito ang ilang mga paalala upang mapanatili ang kaligtasan habang nasa mga pampublikong sasakyan. Iwasang magsuot ng mga alahas o kaya na may maglabas ng mga mamahaling gadget. Lagi ring i-check ang mga dalang gamit. Ilagay ang bag at iba pang mga bitbitin sa harapan o sa kandungan kung ikaw ay nakasakay na. At higit sa lahat, mahalagang laging maging alerto at mapagmasid sa iyong paligid. Ang mga paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602, kasali ka. Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602. Para po! Dito na lang tayo. Pwede ba dito? Okay lang yan, para mas maikli lalakarin. Ayun, tapos kagabi, text ko ulit si Crush. O tapos? Tapos, inamin ko na crush ko siya. Tapos sabi... Bitin ba? Mas malungkot naman kung mabibitin lang ang buhay mo dahil lang hindi ka tumawid sa tamang tawiran. Gumamit ng mga footbridge o kaya naman ng pedestrian lane para makaiwas disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Let's get started. Drive safe. In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. Accident reported ahead. Ang ligtas na pagmamaneho ay nasisimulan sa pagtutok ng mga mata sa daanan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat. Where do you even get the confidence? You're nothing special. Do everyone a favor and shut up. Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate. A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka. Serbisyong Tatak UP. Nagbabalik ang Serbisyong Tatak UP. Ako po muli si classmate Day Luis Cortez mula sa NSTP Diliman Office. At ako pa rin si classmate Anthony K. Bagano Jr. Kasama natin ngayon ang dalawang author na sina classmate Jester mula sa College of Media and Communication at si classmate Danny mula sa College of Education. So, I think classmate Dale, may nakalimutan pala tayo nung first segment. So, maaari nating tanungin ang ating mga classmates ngayon para bigyan tayo ng a bit of history kung paano, ano nga ba itong proyekto na ito at how did it start? Sige, classmate Jester, maaaring bang paliwanag ko kung paano tayo nagsimula sa root to table at paano ito nabuo? Magandang araw po sa lahat at maganda nga po yung tanong na po na iyon. Bali po yung pagbuo po namin ng handbook po na ito ay programa po ng Tokushima Prefecture kung saan meron po silang online exchange program na luckily po na-invite po ang mga estudyante ng mga UP Diliman na makisali po sa exchange, makibahagi sa usapan sa topic po na responsible consumption. Yun nga po yung parang pinaka-main theme na hindi lang po taga-Pilipinas or hindi lang po kami pero pati rin po yung mga Japanese students from Thailand, from Australia. So talagang online exchange po siya. Tapos, yun po,
inassign po lahat kaming schools na gumawa po ng aming own interpretation pag sinabi pong responsible consumption in alignment po sa SDG 12. And mula doon, nabuo po yung team namin, kaming 5 po. Tapos, very thankful rin po kami sa guidance na nabigay po ng NSRC at yun din po yung foundations na nabigay po ng NSTP. At yung naihandog po namin na from root to table, pinoposition po naming mga estudyante yung cultural na situation din, socio-cultural na situation pagdating sa ethical consumption na pag-uusapan yung from yung sa production, sa distribution, and pagdating yung farm to table aspect, parang part po siya nung naging concept po namin. Ayan. And the institution is proud of you guys sa nabuo niyong output. And thank you again sa pag-explain kung paano nga nagyabong itong proyektong ito. And makikita naman natin na napakaganda yung naging output nila. And going further than that, sa ating mga classmates, mga NSTP students na nakikinig ngayon, kung nasabi ni Jester kanina yung NSRC. So, kung maalala nyo sa inyong NSTP orientation, pagkatapos po kayong graduate sa NSTP, yung mga CWATs and LTS students, ay ito po yung National Service Reserve Corps. And while you're still in your in UP Diliman, kayo po ay parte ng school-based NSRC unit. And ito po yung parang naging product ng NSRC group na nabuo from different colleges. Ayan. So, mabalik tayo sa programa. Classmate Dale? Yes, thank you classmate Jester para ipakilala kung paano nagbuo ang Root to Table. So mga classmate, kanina ating napag-usapan ang understanding food heritage in the Philippine context and diversity of Philippine food na tinawag na native, endemic, and introduced species. So ngayon mga classmate, ating palalimin ang diskusyon on embracing Filipino food heritage for ethical consumption. So ngayon classmate Jester, sa iyong palagay, ano yung naging global or economic consequences ng marginalization of native and endemic food species, lalo na sa ating farmers and local communities? Tunay po na may mga consequences nga po yung nabanggit nga po na issues na pag-uusapan po when it comes nga po sa mga farmers, since economically nga po mahirap na nga po yung sitwasyon para sa mga small scale farmers, pati din yung mga larger entities na nagmamanage po ng kanilang farmlands. And kapag mas napaprioritize po yung mas profitable na crops, or yun nga po yung mga hindi po native na crops, hindi lang po cultural value yung nawawala, nagiging exposed rin po tayo to food shortages, supply chain disruptions, na economically, parang ang ironic nga pong isipin, which at the same time, yun po yung nagiging issue na nasasantabi yung mga lokal. And ang nakakalungkot din, ang nakakaalala na lang din yun yung ilan sa mga family and relatives. Globally naman po, may phenomenon po na tinatawag na food homogenization, kung saan naman po, wala naman pong masama sa pag-globalize ng kultura. Nandun lang po yung implication na may mga local cultures na naiipit mula din sa food homogenization po na yon. And part po nung pagbabandera po ng native foods is yung radical act of food sovereignty. So, ang daming terms po, di ba? Pero, ang lakas po ng kapangyarihan ng pagkain or ng food, hindi lang po sa kultura, pero of how we shape yung ating values, pati rin po yung ating pamumuhay. At feel ko po may gusto pa pong idagdag yung si classmate Danny. Sige po. Siguro po kasi pag nawala o na-overlook po natin yung mga native at endemic food species natin, hindi lang siya simpleng pagkawala ng pagkain kasi nawawala rin po yung kabuhayan, kaalaman at identity mismo ng local communities. Halimbawa na lang po, maraming farmers ngayon ang napipilitang mag-focus sa ilang commercial crops dahil iyon po yung mas may market at support. Ang ending po ay nagiging dependent tayo sa imported seeds, imported food at industrial
local farming systems. At the same time po, nawawala rin yung opportunity ng local farmers na kumita mula sa uniquely Filipino crops na pwede sanang maging source of food security and even cultural tourism po. Parang unti-unti nating pinapalitan yung sariling yaman natin ng sistemang hindi naman talaga nakaugat sa local realities natin. Ayan, mga napakagandang sharing mula sa ating mga classmates. And given those challenges, itong mga realidad na meron tayo, classmate Danny, how do Filipino cultural values influence ethical food consumption practices in the present day? Siguro po malaking factor talaga yung Filipino values like bayanihan, pakikisama at pagiging resourceful po. Makikita natin yan sa kahit sa pagkain kasi traditionally Filipino cuisines po was very sustainable kasi gumagamit tayo ng seasonal ingredients at halos walang nasasayang kasi yung paggamit po natin ng fish bones or ng meat bones for broth o puso ng saging po bilang ulam, for example, reflects that mindset na dapat ma-maximize natin yung resources. Naalala ko, laging sinasabi sa akin ng parents ko na, ubusin mo yan kasi hindi pwedeng magsayang ng pagkain. Tama. So I think dun po nag-uugat yung pagiging resourceful natin at pagiging ethical consumerist natin kasi kailangan po wala tayong nasasayang na pagkain. And even the act of sharing food po itself is very Filipino. Kapag may handaan, hindi lang siya tungkol sa pagkain kasi tungkol din po siya sa community and connection. Kaya kapag pinili nating suportahan ng local farmers natin and local products, parang extension na din siya ng bayanihan. At ngayon po, marami ring young Filipinos ang nagiging mas conscious sa ethical consumption. Mas interested na sila sa local food movements, sustainability at indigenous ingredients. Kaya hopeful po kami kasi parang bumabalik ulit yung appreciation natin sa sariling pagkain at kultura. Ayan, tama. Gaya nga nung nabanggit kanina during the first segment na more locals are really wanting to try local food, di ba? So nagpupunta sila sa mga Filipino restaurant. Hindi lang adobo yung alam natin, hindi lang sinigang, but we come to know different food cuisines. Of course, we have the Pampanga as the cuisine or the food capital of the Philippines, right? They have their sisig, but when you go to the north, meron tayong dinakdakan, but when you also go to the south, in the Mindanao, they have the parang mixture ng of course may mga maraming tribo doon sa Mindanao, di ba? So they have their own flavors to it, and since nearby sila sa Malaysia, sa Indonesia, yung parang cuisine din nila ay nagmi-mix. So as they make it their own, and when you go here naman sa NCR, hindi na tayo nakakakita ng mga food restaurants na of course the usual, the fast foods, the western ones, we have Italian cuisine, Mexican and so on, but nakakakita na rin tayo if you go to Maginhawa, gaya nga nang nasabi, punta kayo ng Tomas Morato, makakakita na kayo ng mga Mindanaoan cuisines doon, di ba, na mga mga Tagaluzon na hindi na nararanasan yung experience na yun. And that's how yung nasabi ni Danny, classmate Danny kanina, na these values that we have, and the appreciation of locals are increasing through through trying this kinds of cuisine. So lalo na sa social media ngayon, we have the TikTok, di ba? Kung makikita nyo, puro food cuisine, food crawls, and ang alam natin na dati noon is that inasal is from Bacolod or in the Ilonggo, di ba? So natatry na natin dito sa Luzon, even though we're an island or we're a peninsula, right? So yun, ang ganda nga nang nasabi ni classmate Danny kanina, and I also want to give emphasis on what classmate Adi mentioned earlier about the Filipino values, about colonial mentality, kung saan ang mga Pilipino rin na tinatangkilik natin yung mas from foreign foods, kung saan nagkakaroon ng demand shift, market decline, and of course globalization. So yun. So going back to the topic, classmate Jester, ano yung nagiging epekto nito sa kalikasan ng pagiging heavily reliance ng imported and industrial food system? Tama po na may mga consequences po environmentally, pero idagdag ko na rin po yung human cost po. Focus po muna tayo sa environmentally. Siyempre po, pag reliant nga po tayo sa imported, nandun yung carbon footprint or yung tinatawag na food miles na nakakadagdag sa yung food miles kasi na yun, dun sumasama sa chain ng food production yung distribution, na kapag nasama yung carbon
footprint sa pag-distribute ng foods, syempre, environmentally impacted dyan on effects ng carbon sa ating ozone layer and in a way yung general lifestyle na rin po. Another part rin po na hindi rin na naapektuhan na rin po ng environmental consequences, yung human cost. Yung human cost po na sinasabi dito is yung issue po of monoculture. Specifically po, pag sinabi pong issue of monoculture, yun nga po, kapag mas maraming crops na medyo same yung natatanim, syempre, it depletes yung soil quality. Siguro mas makakaalam din yung mga nag-aaral ng agriculture. Pero mahirap na pare-parehas yung crops. Kaya mahalaga yung, kumbaga hindi lang enough na native species, native biodiversity din na kailangan isa puso at isa practice. At I think dun din umuusbong yung idea ng community gardens na hindi lang dapat tayo umasa sa pag-grow ng plants or ng mga ingredients na nasa market, pwede rin tayo makakontribute. So, yun po, from the carbon footprint idea, pati din po sa monoculture, may ganun pong klaseng implications and effects kapag reliant po tayo sa imported products. Thank you. Those are some of the effects ng itong nasabi natin. And for the last question for this segment, classmate Danny, paano nakakatulong naman ang community at grassroots movements in revitalizing food systems and make these efforts effective? So sa totoo lang po, malaki po yung pagbabago na nagsisimula talaga sa communities. Kasi sila yung directly connected sa lupa, sa pagkain, at sa local realities. Kapag may community gardens, local seed sharing, o educational campaigns po tungkol sa native food, mas nagiging accessible at relatable yung advocacy. Effective siya kasi hindi lang siya top-down approach Hindi lang gobyerno o institutions yung nagsasalita. Mismong communities, farmers, chefs, educators, at content creators po yung mga nagtutulungan. Maganda rin ngayon kasi social media helps amplify these efforts. Maraming advocates na gumagamit ng TikTok, Facebook, at Reels para ipakilala ulit yung native ingredients at traditional practices sa younger generation. Kaya parang nagiging movement siya instead na simpleng trend lang. At siguro yun po talaga yung pinaka-importanteng lesson dito. Which is yung preserving food heritage is just not about nostalgia po. It is about protecting biodiversity, supporting communities, and creating a more sustainable future po for everyone. Ayan, preservation on top of nostalgia. Better than nostalgia. Kasi sometimes it starts with nostalgia, namimiss ko yung ganito sa amin sa probinsya, and then suddenly, we have these movements as mentioned by Danny kanina, classmate Danny kanina, na it starts with the community and then the chefs contribute, content creators. Pero kung mapapansin nyo, medyo I don't know, sa algorithm ko lang siguro personally or sa algorithm ko or dun, medyo saturated na when it comes to the food, right? Like, yung mga content creators, parang pag nakita nila, nag-trending yung itong food resto na to. Or just the recent year, di ba? Itong 2025, we have the Michelin Deep Gourmand, right? So, na-feature doon yung mga local cuisines, yung parang karinderya, na-shock sila kung bakit kaya tayo napili. But it goes to show that people or the locals or these kinds of recognizing bodies are really looking into itong mga local cuisine natin or the local cuisine scenery natin, at napapansin nila na we should go there sa ating mga kapitbahay, to our streets, our neighbors. So we should appreciate and support these local restaurants that we have, right? And that eventually affects the systems that we have on a bigger scale. So parang pakonti-konti. But to add on to, instead of trying, probably we can start by trying, and eventually we should know how to paano naman gawin ng mga locals. Paano ba yung tamang pagluto, tamang pagkain. So there's like an evolution or level up din. So ayan, so thank you again classmate Jester and classmate Danny, and ang galing ng mga na-share nyo. Pero may isa pa tayong segment. So classmate Dave? Ayun, mga classmate, huwag kalimutan i-like ang aming Facebook page, facebook.com/Serbisyong Tatak UP. Maaari rin kayong sumali sa aming usapan, sa aming comment section sa ating Facebook Live.
Ayan, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang serbisyong Tatak UP dito lamang sa DZUP 1602, Kasali Ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Ang dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos 3 araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy. Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual at transgender o LGBT community sa Pilipinas? I felt they only wanted a part of me. Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin. May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are. Love, peace, and acceptance. Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Serbisyong Tatak UP. Nagbabalik kayo sa Serbisyong Tatak UP. Ako po si classmate D. Luis Cortez ng NSTP Diliman Office. At ako naman si classmate Anthony K. Bagano Jr. at kasama pa rin natin sila, classmate Jester at classmate Danny. So, nung nakalarang segment, ating napag-usapan yung pag-usbong ng mga biodiversity, kung bakit mahalaga ang pagtangkilik sa native and endemic food species na meron tayo, at mga pahapyaw na pag-share sa ang epekto ng Philippine cultural values sa influence sa ethical food consumption, kasama na rin dito yung pag-revitalize ng ating mga food systems. Salamat sa iyong recap, classmate Anthony. So, ngayon, classmate Danny, maaari mo ka bang magsabi o magrekomenda ano ang mga grassroots initiatives o youth-driven trends ang maaaring isagawa ng mga kabataan to support ethical food consumption and promote heritage-based food practices? Sige po. Siguro unahin ko po as an individual po muna So ngayon sikat sa social media yung pagko-content, mga content creator. So tapos medyo saturated na rin siya sa mga ilang trends na mga sayaw-sayaw, kanta-kanta and such. So siguro kung inspiring ka na maging content creator, why not yung content mo is about endemic and native species dito sa Pilipinas. Paano siya, lalo ni mga edible, so paano sila naluluto, ano yung mga recipes na pwedeng gawin ng mga students na kapwa mo or mga workers na madali lang lutuin na mag-work sa routine nila, sa busy lifestyle nila. Pwede rin na ikaw mismo yung mag-start ng pagtatanim ng mga ito. Ako personally, last month, pumunta ako sa Bureau of Plant Industry. May 2 silang branch dito sa Visayas Ave at isa sa Malate, Manila. So, nagbibigay sila ng free seeds and seedlings. Ang nakuha ko na seeds ay kamatis, okra, sitaw, ampalaya. Tapos sa seedlings naman ay okra tsaka malunggay. So, ngayon, malaki na sila. Malaki na sila. So, hopefully makapag-harvest kami in few months. So, menos gastos na siya for us. So, sa community-based naman, I think dito papasok yung mga dapat na programs ng Sangguniang Sangguniang Kabataan or SK. So, pwede silang magkaroon ng cooking contest para sa mga kabataan, tapos yung ingredients na gagamitin nila ay yung mga native endemic na mga halaman, na mga edible plants. So, bukod doon, ayun din, sa mga barangay kasi dito sa Quezon City, may mga local garden sila na supported by the LGU itself. So, pwede silang kumuha ng mga seedlings, seeds, tsaka ng mga garden tools
na makakapagsimula sila ng sarili nilang local garden sa community nila mismo. Ayun. Thank you, classmate Danny, at 2 takeaways. Pero, disclaimer kanina, puro support local tayo. Pero ang ganda nung nasabi ni classmate Danny kasi instead of being the consumers or being ethical consumers, why not be the farmers, diba? Tayong mga growers, tayong magpunla, magtanim na ito mga native and endemic species na meron tayo sa Pilipinas. And moreover, yun nga, wag daw puro liga ha sa ating mga kabataan. Okay, we have the yes. Add ko lang din, napakaganda ng sinabi ni classmate Danny. Sapagkat mahalaga din yung individual efforts, nandun din yung kailangan natin partnership and collaborations coming from the LGU itself. Ayun, at so, ayun, classmate Anton, maraming salamat. Ayan. So, thank you again, classmate Danny. At sa ating panghuling question, ibabato naman namin to kay classmate Jester. So, ano naman ang iyong mensahe para sa ating mga NSTP students, kabataan? Ano ang mga nais mong sabihin sa kanila para mahikayat sila to promote culture, identity, and preserve heritage-based food practices? Bago ko po sagutin yung tanong, konting plug na rin po na alam ko po pag sinearch nyo po yung title ng aming handbook, lalabas po ata yung site ng NSTP, or siguro po pwede rin i-comment sa comment section yung magiging link para po dyan sa handbook. And nakalagay po dyan sa handbook, may ginawa po kaming pledge para parang kumbaga self-commitments po siya na we can be more open-minded to be trying Filipino foods na hindi lang puro lumpia o yung mga sikat na sinigang, ayun. At ganun, hindi lang sa pag-try, yun nga din po yung pag-engage po sa community, sa local markets. Personally po, parang sa UP ko lang po na-experience yung bagsakan, yung mga directly sa mga local farmers, tapos yung although mas mura siya, parang nakakagaan din makausap yung mga mismong farmers at kamustahin po yung kanilang sitwasyon. Part na rin po nung pledge po na nalagay sa handbook is manghikayat ng iba na bagamat maraming iba't ibang cuisines, hindi rin naman part na rin po siguro ng cultural identity natin na kung sa show and tell, parang ipakita din natin sa ibang tao na may ganito palang parts of our culture na pwedeng explore pa natin. Kumbaga, konting segue din po siya sa, for example po, yung pag-shift po ng diets, especially po sa vegetables. Parang nagulat po ako na ang dami nga pong types of vegetables. And yung preparation na hindi lang siya puro nilaga or hindi lang pakbet or ginataan. Parang ang dami pa palang pwedeng magawa. And din po, yung pinaka gusto ko lang din pong mensahe sa mga nakikinig is yung ang laki po ng role ng food when it comes nga po sa nabanggit ko pong process kanina, yung production, distribution, and consumption. And mula sa food, nare-reveal din po natin yung kultura that comes with the people. Yun nga po yung sabi po ni classmate Danny na may mga trabaho, may mga buhay, may mga lifestyles na nakataya sa bawat pagkain. And mula din po sa mga tao, dun umuusbong yung norms and values. Norms na wag magsasayang ng pagkain. Value na kapag pinagluto ka ng parents mo or ni mommy ng pagkain, syempre nandun yung care, yung love, na hindi lang siya basta simbolo, nagiging act of of love. So, yun po, ang ganda po na sana hindi lang sa amin mga authors at sa NSTP yung appreciation ng mga experiences po na to. Sana mas ma-internalize at ma-share rin po natin sa ibang tao. Ayan, napakagaling ng ating mga classmates ngayon at ating napakinggan at natutunan yung kanilang output na parang siya balance, balanced diet, napakasiksik, nutritious, informative, di ba? Ang dami nating natutunan ngayon and di lang tayo nabusog sa kaalaman, nagutom na rin tayo pagkatapos ng episode na to, classmate. But
on a serious note, ayun nga, ang daming ina-encompass ng ating food. It reflects culture, it reflects values, at ito po sana sa ating mga kabataan, gaya nga ng nasabi ni classmate Jester, ay ating tangkilikin ng sariling atin na hindi lang pagtangkilik, but we get to know the stories behind it, how it's made, paano kaya natin to mapapalaganap, paano natin i-preserve ito for more than a decade, a century, na yung mga ating mga kaapo-apuhan ay maabutan itong mga napakagandang at napakamalikhaing mga pagkain na meron tayo sa Pilipinas. Ayan mga classmate, at yan na magtatapos ang ating programa. Maraming salamat classmate Jester at classmate Danny. Huwag kalimutang ilike ang aming Facebook page, facebook.com/Serbisyong Tatak UP. Mga classmate, tutok po kayo sa susunod na episode ng STUP. Muli ako po si classmate Luis Cortez. At maraming salamat din kay classmate Adi at classmate Joseph na nakasama natin ng mga unang segment. So, ako rin, si classmate Anthony K. Bagano Jr. ng NSTP Diliman Office. Samahan nyo kami ulit sa susunod na episode sa May 25, 2026, alas 11 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod para sa panibagong episode ng Serbisyong Tatak UP sa DZUP 1602, Kasali Ka. Serbisyong para sa bayan. Handog ng mga iskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang Serbisyong Tatak UP. Taas kamay ng mga batang bayani, sa harap ng pagsubok, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula sa'yo.